from 1,000 naging 1,500 pesos. Yung pension ko ay maliit, dinagdagan din naging 1,200 pesos. Napakagandang idea na talagang tayo lang ang meron. Nagugulat na ako ang mga nakakaalam nila. Inumpisahan ko Tony from 25,000 and then gusto pa namin pagalitain pa naging 30,000 pesos. At yung financial assistance ng mga bata, ito talaga sikat na programa. Dahil lang din ang meron mula elementary to college. E siyempre, sabi ng dalawa, gusto natin mas maganda. At naunang po ako sa ito, treasurer. Gusto ko po ito madagdagan gagawin ito. Sabi ng dating treasurer, ma'am, hindi natin kaya. Hindi pwede ito. Sabi ko, Tres, alam mo naman, masipag ako. Kaya ako, napagtutulungan na kaya natin gawin doble. Ginawa natin 1,000 pesos per month per student. At ngayon po, hinote ko na ang pag-release ng video para sa announcement. Kasi nakaschedule ko next week ang pagbibigay ng financial assistance mula May 27 onwards. Pero po, then graduation week na pala. Graduation week ng mga paaralan, baka po ma-adjust lang. Pero kung hindi naman tumapag, yung eskwela yon sa araw ng graduation, ang institution ay makitutuloy po. Pero huwag kayo mag-alala. Yung budget na yan, nakalaan sa educational or financial assistance ng mga mag-aaral, wala pong makakakuha yan kung hindi yung mga bata yan lamang. Okay po ba? At ang pag-release po ng pondo, kailangan, katulad dito, kailangan kumpletong dokumento. Tama, ang mga dokumento, hindi ko pwedeng ipalabas ang financial assistance ng bata ng kulang-kulang at hindi tama. Lalo na kung wala naman ang dokumento sa aming panganggapan. Kaya po, una-una po yan, dahil una-una rin ang dating ng mga dokumento galing sa paaralan. Kung kaya po makapansin ito, hindi sabay-sabay ang schedule na nangyayari. Maliwanag po, inaantay nyo na rin po yun. Oo nga, ako pa po nangungulit eh. Sa DepEd, at hindi mo payroll. Kaya po, unti-unti nang nagpapasukan. So anyway, hindi lang yun. Siyempre, dahil gusto namin maganda pa, marami rin tayong in-inject o ginawang mga bagong programa. Ngayon po sa Pasay, ang mga ating persons with disabilities or yung may kapansanan, tumatanggap na rin ng birthday gift. Tapos po, yung mga gamot na dati nakukuha natin sa health center lamang o sa ospital, ngayon po, quarterly, meron tayong Essential Medicines Initiative na kung saan quarterly nag-distribute tayo ng mga maintenance medicines and vitamins sa 201 barangays upang doon na kayo makakuha rin ng mga libre gamot. Okay po ba yan? Hindi lang po yun. Kaming dalawa ni Kong Tony, nauna mangulit talaga kami sa national government. Iba po yung mangungulit niya, iba rin yung mangungulit ko. Dahil nawala ng trabaho, syempre gusto natin mas marami ang magbigyan ng trabaho ayon sa pamamagitan ng mga emergency categories. Katulad ng TUPAD, Cash for Work, Government Internship Program, at yung SPES. Tapos, syempre po, dahil gusto namin kayo makapagtrabaho, kinausap ko po ang mga negosyante sa Pasay. Sabi ko, kailangan gawin niyo po
hindi nyo ang ordinansa na 60% of your employees must be Pasay residents. At kung kayo kukuha muna ng hindi taga-Pasay, huwag yung titignan lang pag taga-Pasay, kailangan titipan nyo. Ibig sabihin, bigyan ng prioridad ang taga-Pasay na nag-a-apply para maging empleyado. Ang explanation ko po sa kanila, dito po kayo nakikinabang sa ating lungsod, ang kailangan mas makinabang ang aming pinamahal na pasahero. Tapos po, yung mga job fair, dinadala na natin sa mga barangay. Imbis na yung malalayo, pupunta pa dito, pupunta pa doon sa SMX, hindi na. Nagagawa na tayo ng job fair sa mga barangay. Para mas madali, hindi na kayo mag-traffic, konting oras lang magkukulit, babalik na ulit kayo sa bahay, malagayin yung anak nyo, makapaluto na kayo. At doon po, nagkakaroon talaga tayo ng hubs. Ano yung hubs? Hire on the spot. Hindi lang ito pang mga junior citizens, kasi may more po ako sa iba't ibang kumpanya rin na kailangan isali nila ang mga senior citizens and PWD na maging empleyado. Kasi po, yan din isa sa nagawa ko ng congresswoman ako, yung anti-age discrimination.